since hindi pa po kasi sila nakaka-receive ng subsidy nung 2022. So parang ganun po yung mga... Ano? Hindi interest. Kaya bumaba yun dahil wala nang interest yung mga tricycle driver? Yes po. Tama ba yung pagkarinig ko? Yes po. Sino kayang grupo ang hindi magka-interest na magkakaroon sila ng pera? May mga sentiment po kasi sila, Mr. Chair, na di na ako magbibigay ng data dyan or nung pangalan ko. Halimbawa, ako po, tricycle driver. Kasi hindi naman napaprocess yung application ko noong 2022. Tapos ngayon, magko-collect kayo uli. Sort of ganun po yung situation po sa ground. Kaya... sino po ang may kasalanan na hindi na-process? Attorney Peig, kayo pala naman ang may kakulangan nagpapasahan na lang kayo ng blame dito Yung kakulangan ninyo, pinapasa ninyo. Huwag niyong gawin dito sa Kongreso yan. Kasi ako, bine-verify ko. Yung land bank, nandito rin, di ba? Yes, ma'am. Totoo po ba na walang interest yung pera ng fuel subsidy program na dineposito ng LTFRB sa inyo? As asked by the Honorable Marcoleta, non-earning yung kwan. I am not satisfied, Mr. Chair. Kasi kung yan nagagastos ng mabilisan, okay lang Pero nagtatagal sa inyo yun Kalahating halos 1.5 billion. Kung dineposit nyo sa commercial bank, kumita yon. Mapapalaki ninyo yung budget. Marami kayong matutulungan. Somebody is raising his hand. Yes, you have the floor. Please identify yourself. Mr. Chair, I'm Dominic Mariano from the Bureau of the Treasury. Mr. Chair, I'd just like to share perhaps the rationale why it's non-interest bearing. As it is, sir, the fund is considered disbursed already. So, some insights, Mr. Chair, from I just consulted our principals. It was made to be non-interest bearing so that there will be no incentive to keep the funds in the land bank. The assumption is that it will be distributed as soon as possible. That was the assumption. Kaya Yes, Mr. sinasabi ko, kung yung ginagastos nyo kagad after 2 days or after 1 week, wala tayong problema Pero hindi po yun ang nangyayari So, maski na po yung purpose po ng fund, hindi rin natutugunan So, paano ito, Mr. Chair? Ginagawa nilang non-interest bearing because of the assumption that they can utilize the money or the fund in a manner that it should be. Kasi kailangan talaga, very urgent, affected yung mga tao because of the high fuel. Mr. Caminati, tama ba yung pronunciation ko? What is your position sa DILG? Good afternoon po, Mr. Chair, and the rest of the... I am Daniel Caminati po from DILG, Bureau of Local Government Supervision. We want to share lang po kung paano po kami nag-collect ng data dun sa mga local government units. Hindi. Nagbibigay ka agad ng excuse Hintay mo muna magtanong Alright, ako. sige. Kasi ang sasabihin mo yung problema ninyo sa pagkolekta ng master list ng mga tricycle sa local government unit. Inuunahan mo na kagad ang depensa mo Di ba? Ang performance ninyo is 15%. At ang sinasabi ng LTFRB, dahil hindi magkaugma yung inyong master list. Tama? Actually, may master list nga kayo ng 2022 for certain local government unit, biglang bumaba sa 2023. Ay, hindi naman. Ay, yung tricycle, sa pagkaintindi ko, hindi pababa Parami ng parami nga Kung meron na kayong dinidistribute noong 2022, then dapat meron na kayong master list dun sa inyong opisina. Ina-update na lang ninyo pagdating ng 2023. Sa tingin ko, hindi dapat bababa, tataas kasi dumadami yung tricycle sa bawat jurisdiction Pero sa inyo, pababa. Could you explain why? Yes, Mr. Chair. Bali, ang nangyari po niyan, for GAA 2020, nagkaroon po ng MOA again, si DILG with LTFR ng kung sino po yung mga beneficiary for 2022, yun na rin po yung beneficiary for 2023. So, unfortunately, for 2023 po, Mr. Chair, lumiit po yung number, yung figures natin dahil based po ito sa grounds, based po ito dun sa mga na-receive namin na issues and concern na sort of parang hindi na interest yung mga tricycle drivers natin. Hindi pa po kasi sila nakaka-receive
ng subsidy nung 2022. So parang ganun po yung mga... Ano? Hindi interest. Kaya bumaba yun dahil wala nang interest yung mga tricycle driver? Yes po. Tama ba yung pagkarinig ko? Yes po. Sino kayang grupo ang hindi magka-interest na magkakaroon sila ng pera? May mga sentiment po kasi sila, Mr. Chair, na hindi na po ako magre-register dyan. Hindi na ako magbibigay ng data dyan or ng pangalan ko. Halimbawa, ako po, tricycle driver. Kasi hindi naman napaprocess yung application ko noong 2022 Tapos ngayon, magko-collect kayo uli. Sort of ganun po yung situation po sa ground. Kaya... sino po ang may kasalanan na hindi na-process? Sino may kasalanan na hindi na-process? Sige, ang sagot nila, hindi na ako magpaparehistro dahil hindi naman na-process yung claim. Now, who is the one processing their claim? Hindi ba DILG? Pag-process po nung... Yes or no? Sino nagpo-process? DILG? Nag-validate po nung... Yes, kayo nung nagba-validate. Kasi kung wala kayong validation na isasubmit sa LTFRB, the funds will not be released. Yung validated po na list is galing po sa local government unit. And Yun we na nga, are... galing nga sa local government unit, dinadala sa inyo. O kaya sa LTFRB, pero pinapadala yung ng LTFRB o ng local government sa inyo for validation. Kasi hindi magre-release yung LTFRB ng pondo kung walang validation ng DILG. Tama po, Mr. Chair. Now, ngayon, dalawa lang kayo nadadaanan. Bakit kaya nadidelay? Yun ang katanungan ko Dadalawa lang kayong ahensya ng gobyerno Mr. Che, yun munang, bakit siya nawalan ng gana? Nawalan ng gana sa tagal. O, yan. Yun na nga yung issue na nire-raise namin That is why we have included this in the agenda for today because marami ng reklamo ang natatanggap namin. Bakit hindi tayo maghanap ng solusyon? Ano ba ang problema sa inyo, LTFRB at saka DILG? Mr. Chair, kanina narinig ko si attorney, naghihintayan sila ng DILG. Kaya nga. Despite the due diligence na sinasabi niya, so hinihintay niya muna, so kung wala siyang mahintay, walang mangyayari. This is why yung process nga, Your Honor, is that i-validate ng DILG. Kung walang violation ng DILG, LTFRB will not release the fund. Yun ang proseso So I'm asking DILG, bakit matagal? If I may po. Yung data po, for example, for 2022, we have transmitted naman po kay LTFRB yung listahan ng mga beneficiary galing po sa mga local Would that government be units. true, LTFRB? Kasi nagtuturoan na naman kayo Yes, sir. Tama po. Tama. Bakit hindi nyo pre-process? Pinapaprocess po namin. Ang nangyayari po, yung problema po ulit, yung GCash accounts po. Kasi kailangan po kasi through e-wallet po yung bayad po, no? Tama po. Yes, Your Honor. O alin doon? Yung GCash na naman problema? Meron kayong over-the-counter procedure. Meron kayong fuel cards. Meron bank-to-bank. For the counter or your off-site distribution. Yun na nga yung sinabi ko, di ba? Yes, Your Honor. Kasi ikaw nagsabi mismo niyan Opo. Yung recommendation po ng off-site or over-the-counter distribution, manggagaling pa rin po sa DILG, Your Honor. So, yung master list po na ibinibigay po sa amin, naka-indicate na po yung GCash, yung mode of payment, either e-wallet or over-the-counter or off-site distribution. So, pagka GCash po, doon po namin talaga binavalidate manually. So, isa-isa po kung tama po yung entry po ng GCash account, Your Honor. Attorney, ako lang ang may distrito ngayon dito si Honorable Gato. Hindi ko alam kung nag-submit na siya ng listahan ng kanyang mga tricycle drivers doon sa probinsya niya. Pero in my case, in the city of Antipolo, nakapagbigay na kami. Last year pa. Yes, Your Honor. And your excuse when we followed this up, kasi alam naman namin na may pondo yan. When we followed this up, ang sinasabi ninyo, yung DILG, walang certification. Yes, Your Honor. Yes, DILG. Mr. Chair, i-verify ko lang po, yung tinutukoy po ninyo po ba is for 2022 o for 2020? Yes. We have transmitted na rin po yung list, master list ng data ng mga tricycle drivers po When? to LTFRB. When? We'll just check lang po, Mr. Chair. Yes, kasi ang hirap yung mag-imbestiga na nagtuturuan dahil pabalik-balik ako sa inyong dalawa For a while lang po, Mr. Kunin ko lang po yung date. LTFRB. Kailan nyo natanggap yung kwan?
validation report. Your Honor, we endorsed the request in December 2023. We made a follow-up letter in January or February of 2024, Your Honor. As to date, there had been no transmittal of the validated list, Your Honor. Bakit December lang ninyo ni-request yung validation dun sa Kwan? Samantalang yung aming submission, according to our local government unit, matagal nang naibigay. Mayroon pong initial submission po ng DILG, Your Honor, which we were able to process. Yung mga hindi po nakasama, so ito po yung subject po ng aming request po sa DILG, Your Honor. Ano iho? Kasi December lang daw ang Kwan nila eh. Hindi ko tuloy alam kung anong records ang paniniwalaan ko. The implementation of the fuel subsidy, maybe we can in doing our next GAAs, maybe we can divide the fuel subsidies into DOTR, DICT, and DTI so that there will be no need for transmittals of these lists from DILG, for instance. And DILG can just distribute. No, ang problema lang naman yung proseso eh, Asek. Yung pondo nasa LTFRB eh. Yun lang proseso kung paano may bibigay eh. It needs a validation certification from DILG. Kasi maski magbigay yung local government unit ng kanilang listahan, hindi yung honor ng LTFRB except yung validation ng DILG. So, hindi ko alam kung magkaaway ang DILG at LTFRB. Yung records talaga naman, lahat na di-delay. Delayed. There must be a problem. Mr. Chair, I think the LTFRB or the other concerned agencies must also look into the eligibility criteria. Kasi napakahirap yata nito eh. For example, that the delivery personnel do not regularly receive gas allowance as part of its employment package. Ang dami palang titingnan pa, Mr. Chair. That the delivery personnel must be on active status, duly registered with an authorized PEMEDES entity. Ano ba itong mga ito? That the delivery personnel are actually tasked to deliver parcels and other mail matter. The delivery personnel must use his or her personal vehicle for delivery, not company-provided service vehicle. That the vehicles are either powered by unleaded gasoline or diesel fuel. Kaya nyo ba lahat i-validate ito? Do you have regular employees tasked to validate each and every targeted recipient para makapasa siya sa mga eligibility criteria outlined in this report? Kaya sa tagal, alam mo, tama naman eh. Wala eh, naartihan mo lang ako. Sinabi mo rin sa akin to nung 3 taon na nakararaan eh. Wala ito, hindi totoo. So magsasawa na lang yung tao eh. So yung perang inappropriate ng Congress, 3 billion, wala, nandyan lang sa, parang wala rin nangyari. The question remains whether the program is fulfilling its objective. Yun ang tanong ng chairman. Siguro po, tignan nyo mabuti yung eligibility. Siguro ibaba na lang natin yung criteria. Hindi naman yung, wala ba kayong bolang kristal na lang? Bumili na lang kayo. O kaya, kung meron po kayong mabibiling isang gadget. Parang doktor, Mr. Chair, sinot mo sa kilikili niya pagka naging green, pwede to. Pagka red, wala to. Para mabilis. Lilinya silang ganyan. Dapat mo basta idampi mo sa braso niya, green. Okay to. Ang bilis siguro eh. Pagka walang ganun, sayang yung program. Maganda yung program because it helps cushion the impact of rising fuel, lalong-lalo na sa panahon talaga nga. So, pag binigay mo after 6 months, Mr. Chair, sabi nga yun ba yung nagsabi sa atin? Anin mo pa yung damo kanya, patay na yung kabayo. Diba? Kailangan mabilis kasi. Kailangan efficient. LTFRB. Can you solve this problem? For LTFRB, Your Honor, we will be inviting the representatives of the DICT and the ILG for another meeting, Your Honor, to effectively and efficiently implement the program, Your Honor. Honorable Marcoleta, yung sagot mo raw hindi appropriate sa katanungan ko eh. So will you please answer my question straight? Ay kasi ang nagsasuffer yung dapat beneficiaries dito eh. DILG, what is your commitment?